So, ayan na. O, doon po sa mga nagko-question tungkol po doon sa pabuya para po kay Kibuloy at doon sa kanyang mga kasama, ito po ay proof na effective po yung pong mga reward na yan. Okay? Pinresenta ni DILG Secretary Abalos, ito pong si Pauline Canada, okay? Co-accused of Pastor Kibuloy. She was arrested at her residence in Emily Homes, Buhangin, Davao City on Thursday, July 11. She is identified as Region 11's top 6 most wanted. Canada faces charges related to trafficking in persons. Okay? A joint operation conducted by the PNP, Region 11, Special Action Force, and CIDG led to her arrest at around 2 p.m. She was detained sa Buhangin Police Station and ngayon hinarap nga ni DILG Secretary kasama nung Chief of Police, kasama nung representatives ng sa military, sa army, at siya ay pinresent sa media to show na gumana. Kumbaga, sabi nga nila effective kasi po ang nangyari, merong tumawag sa kapulisan, nagbigay ng tip at doon po yung saktong oras kung saan po siya ay naabutan at siya ay nahuli doon po sa kanyang bahay. So, ang sabi nga ni Secretary Abalos, paliit ng paliit yung pong mundo nitong mga taga-KOJC na pugante at pinaghahanap po ngayon ng batas. Yan po kasi nangyayari pag may reward ka. Nakakapraning, nakakaparanoid, and hindi mo alam kung sino sa mga kakilala mo, sa mga kamag-anak mo, sa mga kapitbahay mo, ang pwedeng magsuplong sa'yo, ang pwedeng magsuko sa'yo, magtawag sa'yo, at isusumbong ka sa kapulisan para makuha yung reward. Okay? Sinabi ni Secretary Abalos, yung reward, ito po ay pera ng from private, hindi po dadaan sa kanila yung pera. Ang mangyayari from donor, diretso po doon sa informant. Ganun po yung mangyayari po dito. Kaya, yun, sa akin, si Kibuloy, kayang-kaya niyang ano yung sarili niya eh. Meron ngang mga issue, meron ngang mga nagsasabi na baka nasa China na, baka nagtago na doon, nasa ibang bansa na, hindi mo na mahagilap dito sa Pilipinas, pero naniniwala po ang kapulisan, nandito pa rin. Kaya niya yun kasi siya yung may-ari, siya yung, paano yung mga associates niya, yung mga kasama niya? Naku po, ang nangyayari ngayon dyan guys, nagkakalaglaga na. 'Di ba? Kasi it's one thing na yung sarili mo, poprotektahan mo, paano yung mga taong nadamay doon sa mga pinagagagawa nyo? 'Di ba? Paano yung mga iba na ginagawa lang yung trabaho nila, yung dahil sa utos mo, o ngayon sila ngayon ang nalalagay sa alanganin at pinaghahanap ng batas at walang ganun kalaking resources para magtago o para protektahan yung sarili nila. O kaya po nagkakalaglagan na, nagkakalagay na sa alanganin. O itong mga kasama niya diyan, 'di ba? Kailangan pong humarap din sa batas. Ito ngayon ang mangyayari diyan. Ito ngayon ang ano diyan. Kasi itong unang naaresto, itong unang nahuli, 'di ba? Hindi malayo na yung mga unang mahuhuli, sila po ang pwedeng kumanta. Sila po ang pwedeng mag-state witness, sila po ang pwedeng magbigay ng katotohanan. Ganun po nangyayari diyan. Kaya po paliit ng paliit nga yung mundo. 'Di ba? Mas malala. Kasi syempre, pag iba na pag naaresto ka na pag nakakulong ka na araw-araw nasa kulungan ka na. Baka mapilitan sila na magsabi na ng totoo, ilabas na lahat ng katotohanan. Syempre, yung mga testimonya nila, i-verify din yan kung talaga nagsasabi sila ng totoo. 'Di ba? Na baka i-verify na tingnan na lahat ng mga ebidensya, lahat ng mga confession na pwede nilang gawin para po mas lalong kumbaga lumakas yung kaso laban dito kala Pastor Kibuloy. Okay? So of course, nagigets ko naman sa kabilang kampo, todo defense sila, todo ano sila. Pero sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, ito yung kanyang sinabi.
tungkol sa reward. He is hiding from the law. Now, if there are private citizens who want to assist the government in that effort to bring him to justice, I do not see what is any. So he can question their motives as much as they want, but magpakita siya. I question his motives. Let me question his motives. Bakit lagi kaming kine-question? Sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. Yun lang. Yun, no? Talagang pagdating kay Kibuloy, dyan mo lang nakikita si PBBM na, alam mo, usually cool, kalmado. Pagdating sa topic ni Kibuloy, doon na umaano kasi, hindi ko alam, baka itong sila Kibuloy, kumbaga, yung mga paninira at yung mga pagpapabagsak ng gobyerno ni Marcos, parang doon ang gagaling Doon ang gagaling sa kanyang grupo, sa kanyang organisasyon. Baka kaya ganyan na lang si PBBM magsalita tungkol kay Kibuloy. Pero anyway, yun po, isa na out of doon sa mga pinaghahanap ng mga kasama ni Kibuloy ang naaresto. Magtuturo kaya siya kung saan yung iba? O paano kaya mangyayari dyan? Tingnan po natin kung saan patungo ito. Paliit ng mundo nitong mga associates ni Kibuloy. Will this eventually lead to the arrest of the pastor? So, abangan po natin. See you po sa next vlog. Stay safe parati, guys. Bye-bye.